Hello, good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas. At ngayon nasa chapter 3 po tayo ng mga gawa. Yung continuous pong nagsusubaybay sa chapter by chapter na pagbabasa. Alam niyo po na nandito na tayo sa chapter 3, at yung hindi naman, puntahan niyo na po ang inyong mga kunin nyo na po ang inyong Bible at upang makapagsimula po tayo dito sa chapter 3. Okay, so let's pray po muna. Hallelujah. Dakilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po Ama ng aming Panginoong Jesus. Kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito, O Diyos, at nagpapasalamat na patuloy nyo kaming binibigyan ng pagkakataon, Lord, na makapakinig ng iyong mga salita. Kaya pinasasalamatan namin ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy nag-aalalay sa bawat isa sa amin. Nagtitipon sa amin sa ganitong oras upang pakinggan, Panginoon, ang iyong mga advice sa amin, ang mga pagtuturo niyo po sa amin, kung paano kami mamuhay, O Diyos, na may kabanalan, at kung paano ka namin maparangalan. Maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang laging nag-aalalay sa amin, na tinuturuan kami, at sa oras pong ito, ganun pang muli O Diyos, ay hinihiling ko rin ang patnubay niyo po sa aking pag-share ng iyong mga salita, at ang mga puso ng makikinig. Buksan niyo po, Panginoon, ang mga puso ng bawat isa, ang mga pandinig, O Lord, ay mapakinggan nawa ang mensahe mo sa lahat sa amin sa oras na to. Kaya maraming salamat po, dakila mang banal. Pinasasalamatan ka namin, pinapupurihan ka namin sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So chapter 3 po, tingnan nyo dito, sabi dito, first verse 1, kunin nyo na po ang inyong mga Bible. Verse 1, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag ng Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang magmamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga sila sa kanila sa pag-asang sila'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanyang kamay ang lumpo at itinayo. Noon day lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Paluksong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupong mamamalimos sa Pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. So, makita po natin dito na ang talagang mula nung kasihan, kasi makita natin kahapon chapter 2, yung pag-aaral po natin na dito bumaba ang banal na Espiritu ng Diyos sa mga apostol, at sila'y kinasihan ng kapangyarihan, at sila'y ito nga, nangyaring ito, na sila rin ay nakapagpapagaling ng may karamdaman. At makita po natin dito kung paano ang Diyos nagpapagaling. Una, kung maalala ninyo, yung pagpapagaling niya sa ipinanganak na bulag. Ito naman, ipinanganak na lumpo. Ibig sabihin talagang grabe po, kumbaga, kasi ang ipinanganak na bulag o ipinanganak na lumpo, talagang napakahirap, talagang imposibleng makalakad pa. Pero tingnan nyo po, ginawa na nakalakad ang taong ito dahil sa kanyang pananalig. Okay? Tingnan po natin ngayon bakit napakahalaga ng pananalig. Babasahin ko po dito, diretso po tayo sa chapter 11. Dito nangaral si Pedro sa portiko ni Solomon. Habang nakahawak
nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyayaring ito? Bakit kami tinititigan? Akala ba ninyo napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, gayong ipinasya na nito na palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad na inyong nakita. Kita niyo po ito, kasi itong mga Israelita ngang ito, kaya tinutukoy, talagang hinarap ito nila Pedro, kasi sinaysay dito ni Pedro sa mga Israelita, bakit kayo nagtataka na tinitingnan ninyo kami? Sabi ni Pedro, akala ba ninyo napagaling namin, napalakad namin ang paraliting, ang pilay, ang lumpo na to sa pamamagitan ng aming kapangyarihan o kabanalan? Hindi. Tinutukoy kasi dito ni Pedro ang nagpagaling doon sa, kaya nakita nilang lumakad yung pilay, yung lumpo, iyon ay dahil sa pananalig ng taong ito sa Panginoong Hesukristo, na kung saan ito yung ipinapatay nila, katulad ng nasabi po dito. Pinili pa nitong mga Israelita ito, na ipapatay ang Panginoong Jesus at isakdal, mas pinili pang palayain si Barabas na siya'y mamamatay tao kumpara sa Panginoong Jesus na wala naman siyang ginagawang masama, kundi sinasabi ang katotohanan patungkol na talikuran ninyo ang mga kasalanan ninyo, magsisi kayo. Doon nagalit itong mga Israelita. Kaya sa bandang ito, nung makita niyo itong mga Israelita nakakagagawa ng himala, itong sila Pedro, namangha sila, kasi kahit bago pa nga mamatay ang Panginoong Jesus, alam nila na nakakagawa ng maraming himala ang Panginoong Jesus, na bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may kasakit karamdaman. Pero ayaw maniwala nitong mga Israelitang ito na ang Panginoong Jesus ay sugo ng Ama. Kaya pagdating po sa bandang dito, na tinititigan sila Pedro nitong mga Israelita, tinanong nila Pedro, bakit ninyo kami tinititigan? Ang kapangyarihan na nagpagaling sa lumpong ito ay ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus, na kung saan ay inyong isinakdal at ipinapatay. Pinaunawa, ni-remind uli nila, pinapaunawa nila Pedro na ang Panginoong Jesus ang may kapangyarihan doon sa pagpapagaling nung may sakit na itong lumpo, itong pilay. So tingnan niyo po kaya dito sa verse 16, tinukoy po, tingnan niyo po yung verse 16. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Kasi kung tingnan niyo po anong sabi doon kasi ni Pedro kanina, sabi niya dito sa sinabi niya, sa pangalan sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. At ganun nga ang nangyari. At tinukoy sa 16, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. At itingnan niyo po ang sunod. Bakit yun nangyari? Nangyari ito dahil sa pananalig
sa kanyang pangalan. So yung napakalinaw po ditong tinutukoy dito, gumaling, nakalakad ang isang lumpo dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo na kinamand ni Pedro sa ngalan ni Hesukristo, na Panginoong Hesukristo na taga Nazaret, tumayo ka. So there's a power in the name of the Lord Jesus Christ. Napakalinaw pa, no? May kapangyarihan ang salita ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. At yun ang nagpagaling, malinaw. At ito, sabi dito, nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad na inyong nakita. So malinaw, ang pangalan ng Panginoong Hesus na andoon ang kapangyarihan. Naandoon talaga, malinaw po sa ating pag-aaral na may kapangyarihan ang pangalang ibinigay sa Panginoong Hesus. Pero, kahit ito'y may kapangyarihan, kung ang tao hindi nananalig sa pangalang ibinigay na ito, walang makikitang kapangyarihan ang tao. Amen? So, napakalinaw po. Tingnan niyo po ako dito ngayon. Bakit ko sinasabi sa inyo na basahin ninyo ang banal na aklat? Ayon sa sabi ng kaman pa kay Josue, araw at gabi. Bakit ko sinasabi ito sa ating lahat na gawin? Basahin ang banal na aklat dahil dito nagmumula ang pananalig. Naintindihan po natin? Kahit manalangin ang tao, kung walang pananalig, walang magtatanggap na katugunan ng pananalangin ang tao dahil napakalinaw, napapangyari ang lahat ayon sa pananalig ng tao. Sa pangalang ibinigay. At ano ang pangalang ibinigay? Ang Panginoong Hesukristo. At ngayon sa ating nabasa sa Book of John, ang Panginoong Hesukristo ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, tumingin po kayo sa akin, pakinggan ninyo po ang sinasabi kong ito. Dahil gusto po nating lahat na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kaya kayo nagsisimba, kaya kayo nandiyan dyan, dahil gusto ninyong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. So kaya lagi ko pong sinasabi sa ating lahat, dahil naranas namin ito ng mga lingkod, nagkakaroon ng kapangyarihan ang Diyos sa buhay ng tao dahil sa kanilang pananalig. At saan nagmumula ang pananalig? Ayon sa salita ng Diyos, ang pananalig ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, habang binabasa natin ito, instruction ito ng Diyos. Ang salitang ito ay instruction ng Diyos na habang binabasa natin ito, pinapakinggan natin ang instruction ng Diyos. Huwag po kayong magtaka kung bakit maraming panalangin na hindi nasasagot dahil malinaw ang kapangyarihan ng Diyos ay nakakapangyari lamang sa taong may pananalig. Kaya kung gusto ninyong magkaroon ng pananalig, basahin ninyo ang salita ng Diyos dahil ito ang nagbi-build up ng faith sa ating buhay. Naintindihan niyo po? Paulit-ulit akong nagsasabi sa ating lahat. Basahin ang banal na salita ng Diyos. Nasa sa inyo na po, nasa sa individual na talaga. Kung ito'y pagtsatsagan ninyo, kung gusto nyong lumalim ang inyong pananalig, bigyan nyo ng panahon ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil dito nakapaloob ang lahat sa ating buhay. Sinasabi ko po ito sa inyo.
Nasasabi ko ito sa inyo dahil sa karanasan ko sa patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos. Tunay po na nag-build up ito ng faith at yung pananalig na yun. Kapag ito po'y pinaniwalaan natin ang mga salitang ito, nagkakaroon ng kapangyarihan ang bagay na ito sa ating buhay. Kaya tulad ng sinabi ng salita ng Diyos, kahit sabihin nyo sa isang bundok na ito'y tumalon sa dagat, kung kayo'y may pananalig, mangyayari ito. Pero bakit maraming tao na talagang nadi-destroy? Kumbaga sa na-stuck dahil sa kulang sa pananalig. At ito po, lagi ko sa ating samahan, dahil ang gusto ko po sa atin dito, magkaroon tayo ng malalim na pananalig at patuloy nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya hanggat maging ang Biblia, pinamimigay ng libre. Wala na pong bibilhin na Biblia. Kung kulang, wala kayong Biblia, humingi kayo at kayo namang may Biblia, basahin ninyo ito kung gusto nyong maranasan ang mga kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Taas ang kamay. Ayan, hindi ko kayo dyan nakikita. Taas ang kamay ng patuloy nagbabasa, chapter by chapter. Honestly, from the heart. Hindi ko po kayo nakikita, pero pag mamayang hapon, nagtatanong ako dyan kila Banji kung sino ang mga nagtaas ng kamay. Sino po sa inyo ang patuloy nagbabasa ng salita ng Diyos? Taas ang kamay. Sa patuloy po ninyong pagbabasa, ginagarantiya po ko po sa inyo, dahil alam ko ang salita ng Diyos ay hindi mapabubulaanan. Sa inyo na patuloy nagbabasa ng buong puso na alamin ang kalooban ng Diyos, makikita at patuloy nyo itong makikita sa inyong pamumuhay ang kapangyarihan na to ng salita ng Diyos, at makikita nyo dito ang kapangyarihan nito. Amen? Grabe po, almost 3 years na, o 4 years, na lagi kong sinasabi sa lahat, basahin nyo ang aklat na ito. Chapter by chapter. Kung gusto nyong tunay na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos ng lubos, hindi lang kakaunti, hindi lamang kumbaga purak-purak, hindi lamang, alam nyo po, lubusin nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Available po ang kanyang salita. Kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, gusto mong may makitang pagbabago sa iyong buhay, gusto mong ma-improve ang iyong buhay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, ito po ang pagtiyagaan ninyong basahin, dahil hindi sinungaling ang Diyos. Lahat ng sinasabi niya dito na instruction niya sa ating buhay, kapag ginagawa po natin, pinapatunayan ng Diyos ayon sa ating pananalig ang mga bagay na inaasahan natin. Kaya tulad ng sabi dito, gumaling ang lumpo. Ulit-ulit sa iba't ibang anggulo ng Bibliyang binabasa natin, may kapangyarihan ito, pero doon lamang po sa naniniwala at nananalig sa kanyang mga salita. Amen? Uulitin kong muli sa chapter 16, ang kapangyarihan ng pangalan na Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig kay Jesus, ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad na inyong nakita. So, nasa sa atin na lang po. Nasa sa inyo, nasa sa atin. Kung patuloy kayong susuri sa Word of God, o hahayaan nyo lang na hindi maranasan ng lubusan ang kapangyarihan ng Diyos. Binigyan tayo ng chance. Gawin na po natin ang lubos. Andito na rin lang tayo, nakikinig ng salita ng Diyos, lubusin na po natin ang pagsunod sa Diyos. Wag lang yung kung kailan natin gusto, wag lang kung kailan natin maisipan, kundi po wag lang yung kung kailan tayo may problema, kaya lang tayo magbubuklat ng mensahe, ng Word of God. Pero po sa lahat ng oras ang kaman sa atin ng Diyos, basahin ninyo ito araw at gabi, upang masunod ninyo ang lahat ng nakasaad dito, at kayo'y magtagumpay at kayo'y managana. Ang susi, basahin ito at manampalataya dito. Kompleto po ito sa ating buhay. Kaya nasa sa tao na lamang po talaga. Kung patuloy silang magbabasa,
o hindi. Malaya. Sabi ng Panginoon Jesus, malaya kayo. Piliin. Pero ang Diyos na andyan sa atin upang gusto niyang iparanas sa atin ang kanyang kapangyarihan, binibigyan niya tayo ng instruction. Ang buhay po natin, tandaan natin, nakapaloob dito sa Biblia, dahil alam ng Diyos ang kalakaran ng ating buhay mula nang nilalang niya ang sanlibutan hanggang sa dulo ng daigdig na ito. Kaya binibigyan tayo ng instruction. Andito ang instruction kung papaano lumakad sa sanlibutang ito. Papaano tayo mamuhay bilang anak ng Diyos. Papaano sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sinasabi po ng Biblia na andito ang instruction sa atin. Kaya iwan ko po talaga sa inyo dyan. Pero sa inyong mga patuloy nagbabasa, pagpatuloy ninyo po yan at kitang-kita natin po ang kapangyarihan nito sa ating buhay. Amen? Sunod sa verse 17, mga kapatid, alam kong hindi ninyo naunawaan ang inyong ginawa, gayon din ang ng inyong mga pinuno. Kasi nga yung pagpapatay, di ba? Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpanibagong lakas mula sa Panginoon. Kita niyo po, binibigyan ng chance kasi ito pinapaalalahanan despite doon sa ginawa nilang ito. Ganun pa rin, pinapaalalahanan pa rin. Ganun po ang Diyos, laging nagre-remind dahil ayaw niya ang sino man talaga ay mapahamak. Kaya inuulit dito, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Sinasabi po ito nila Pedro doon sa mga Israelite na naamay sila sa ginawa nilang pagpapagaling doon sa lumpo. Kaya ito sinabi uli, pinaalala, diba? Ganyan kayo. Dati ang Panginoong Jesus na dapat sana pinakinggan nyo pero hindi nyo pinakinggan. Pero ito uli, pinapaalalahanan. Kaya nga magsisi kayo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Verse 20, at nang sa gayon ay sumapit sa panahon ng panibagong lakas mula sa Panginoon, susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula noong una para sa inyo. Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moses, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Susundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay hihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipunin. Ang lahat ng mga propeta kasama si Samuel at mga kasunod niya ay nagpahayag din tungkol sa panahong ito. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno. Kita niyo po, talagang nasa kanila ang katotohanan ng promise ng Lord, pero ang titigas ng ulo ng mga Israelites na ito. At makikita po natin ito na minsan makakarelate tayo dito sa mga buhay na sa kabila na talagang pinapakita ng Diyos na talagang kung paano turuan ang tao, ganun pa rin ang tao ay talagang ganun pa rin talagang nagsumusuway. Pero salamat talaga sa Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin ito. Sabi dito, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lahi. Kita niyo po kasi sinaysay dito mula sa 25, ulitin ko lang. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa dadaigdig sa pamamagitan ng iyong lahi. At ito po, naabot nga tayo nitong promises na to talagang mula sa ating ninunong Abraham. Nagsalin lahi yung mga kumbaga yung blessing na tayo nakakilala sa Diyos. Amen. Verse 26, kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod sa
sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong mga masasamang pamumuhay. So ito po, maalala natin, tinutukoy kasi dito mula pa sa lahi ni Abraham, pinangakuan sila yung mga Israelites, na talagang hanggang sa ang buong angkan, lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ni Abraham ng kanyang lingkod. Pero tingnan nyo po, kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, tingnan mo, which is ang Panginoon Jesus, sa inyo isinugo upang pagpalain kayo, tulungang tumalikod sa inyong mga kasalanan. Kaya nga sila uli ang talagang tinututukan, maging itong mga apostol. Kaya kita nyo po, grabe po ang ginagawa ng Diyos talaga, na talagang pag-abot. At maging sa atin po, yun ang sinasabi ko, maging sa atin pong kapanahunan, grabe ang ginagawa ng Diyos para lang po ang tao talaga abutin ng salita ng Diyos. At salamat po sa inyong mga buhay na naandyan kayo nagpapatuloy. At alam ko po na talagang Espiritu ng Diyos ang may hawak ng bawat puso natin. Kaya tayo nakakapanatili sa gawain at patuloy nakikinig ng salita ng Diyos. So anyway po, remind ko lang uli bago ako magtapos. So ngayon, Gawa chapter 3, ang sunod 4, at alam niyo, hindi ako magsasawang sabihin sa inyo talaga na basahin at basahin ang salita ng Diyos, dahil may kapangyarihan po ito sa buhay talaga natin. Sinasabi ko ito dahil ako mismo din po patuloy nakakaranas ng kapangyarihan ng salitang ito. Kaya isinishare ko sa inyo, gustong namin, kaming mga lingkod ninyo po, gusto namin na hindi lang kami ang nakakaranas ng kapangyarihan, kundi tayong lahat hanggat maaari, maging baguhan, datihan man, bata, matanda, dito sa grupo natin ay makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. At yun po ay sa pamamagitan ng laging pakikinig ng Word of God. O pakikinig, ibig sabihin nakikinig tayo ng instruction niya, basahin natin kasi dito si Lord nag-i-instruct sa ating buhay. Amen? So yun lamang po, and God bless. At yung sino nga wala pang Bible, humingi, lumapit dyan, lagi na sinasabi. At kayo naman pong may Bible, nasaan yung Bible ninyo? Lagi nyo pong dalhin at basahin. Amen? Yun lamang po. Wala ako sa inyong laging masasabi, parang si Pablo, wala akong maibibigay sa inyo kundi para sabihin lamang lagi, ulit-ulit, basahin po ninyo ang inyong mga Bible na ibinigay sa inyo. Hingin nyo ang banal na Espiritu ng Diyos na turuan tayong lahat. Turuan kayo sa pagbasa ninyo. Hilingin nyo ang banal na Espiritu ng Diyos na nagtutumutulong na maunawaan ng salita. Dahil sabi ng salita ng Diyos, kung kulang ang karunungan ninyo, hingiin ninyo sa Diyos. Kung kulang ang pananampalataya ninyo, hilingin ninyo sa Diyos. Kung hindi ninyo maintindihan gaano ang salita ng Diyos, makiusap kayo sa banal na Espiritu ng Diyos na tulungan, dahil dito po nakapaloob ang kahalagahan ng ating buhay. Amen? Nandito lahat kung paano tayo makakasunod sa Ama. Amen? So yan lamang po. God bless everyone. Hanggang sa next Sunday muli. At patuloy po akong kaming nananalangin na ang lahat po ay makapanatili sa salita ng Diyos. God bless everyone. Bye-bye. Okay, let's pray po muna pala. Hallelujah. Yes, Father God, patuloy po na pinagkakatiwala sa iyo ang hanggang mataas ang gawain at yung banal na Espiritu, Ama, na patuloy nangungusap sa bawat isa, ang patuloy naming hinahayaan na makakilos sa aming lahat. Pinupuri ka namin, Amang Banal. Pinasasalamatan ka namin sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. God bless po.